Genesis. Nagkahiwalay si Abram at si Lot, 13 kabanata. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang kanyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Betel at Hai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng dambana at sumamba kay Yahweh. Si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat napakarami nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon ang mga Kanineo at Pariseyo ay naninirahan pa sa daong iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuting maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Ginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar. Ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Noy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagan malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamayan, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Si Abram ay napasa Hebron. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iya ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para kay Yahweh. Genesis. Iniligtas ni Abram si Lot, 14 na kabanata. Nang panahon ni Haring Amrafel ng Sinar, Ariok ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam, at Tidal ng Goyim, nagkaroon ng digmaan sa Kanaan. Dinigma ng mga haring ito sina Haring Bera ng Sodoma, Birsa ng Gomora, Sinab ng Adma, Semeber ng Seboim, at Soar ng Bela. Sila ay 12 taon na nasakop ni Kedorlaomer. Ngunit na 13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. Tinipon nila ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na naging dagat na patay. 1 taon buhat ang sila'y umaklas, tumakas si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Rafaita sa Astarot, Karnaim, ang mga Susita sa Ham at ang mga Emita sa Save, Kiryataim. Tinalo na rin nila ang mga Horeyo sa kabundukan ng Seir hanggang sa El Paran sa gilid ng disyerto. Buhat to'y bumaling sila patungo sa Kades at sinakop ang lupain ng mga Amalesita at ng mga Amoreyo sa Hasason Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Seboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim. Doon nila hinanap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amrapael ng Sinar at Ariok ng Elasar, 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong yun. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan, kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-arang natagpuan sa Sodoma at Gomora pati ang pagkain doon. Binihag din nila si Lot na nakatira sa Sodoma at dinila ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang nangyaring ito ibinalita ng isang takas kay Abram na nooy nakatira sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre.
isang Amoreyo. Ito at ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay kasapi ni Abram. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit sa gabi sinalakay nila ang kaaway. Nalupig nila ang mga ito at tinugis hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang kanyang mga kasamahan. Pinagpala ni Melkisedek si Abram. Sa pagbabalik ni Abram, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Save. Tinawag din kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melkisedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos ng kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang 10 ng lahat ng kanyang nasamsam. Sinabi ng hari Sodoma kay Abram, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, balik mo na lamang sa akin ang lahat kong mga tauhan. Ngunit sumagot si Abram, sumampa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako ako na hindi kukuha ng anuman sa iyo kahit kaputol, na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw nga ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa akin. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Kukunin na Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. Genesis, nakipagtipan ng Diyos kay Abram. 15 kabanata. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niya ang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Yahweh, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, bastan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Yahweh, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Nihanay niyang magkakatapat ang pinaghatiang hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog na mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang iyon at pag alis nila roon, marami silang kayamanang madadala. Pahabain ko ang iyong buhay at maging mapayapa ang iyong pagkamatay. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito, sapagkat hihintayin kong maging sukdulan ang sama ng mga Amoreyo bago ko sila parusahan at palayasin. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, naningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan si Yahweh kay Abram, wika nito,
Nangangako ako na ibibigay ko sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sineo, Ceniseo at Kadmoneo, ng mga Hiteo, Pereseo at Refaita. Gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo at Jebuseo. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Sermon sa Bundok, 5 kabanata. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad at siya'y tinuruan niya ng ganito. Ang mapalad. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamihin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, pagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila itinuturing ng Diyos sa mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila ng kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Asin at ilaw. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang patanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at tawalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang turo tungkol sa kautusan. Huwag niyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Pagwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang turo tungkol sa pagkagalit. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay at sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay may nanagot sa Sinedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy na impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may masakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom, at kung hindi ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.